Hindi ako umalis dahil gusto ko, umalis ako dahil kailangan. Sa tuwing tinatanong si Kathy kung kailan siya huling umiyak ng tahimik, isang larawan lang ang pumapasok sa isip niya. Ang dalawang batang babae, nakahiga sa banig, mahimbing ang tulog, habang siya ay nakaupo sa gilid ng kama, pinipigilan ng hikbi. Hindi madali ang maging ina. Mas mahirap ang maging ina na kailangang umalis. Si Kathy ay taga Negros, isang simpleng probinsyana na may 2 anak na babae. Hindi siya kasal sa ama ng mga bata. Hindi perpekto ang buhay niya, pero puno ito ng pangarap. Civil engineering graduate siya. May diploma, may pangarap, may pag-asa. Akala niya sapat na iyon para mabigyan ng magandang kinabukasan ang mga anak niya. Pero hindi pala. Pagkatapos niyang graduate, nagpunta siya ng Maynila. Doon siya nagtrabaho. Una sa opisina, pagkatapos bilang sekretary sa isang kumbento. Tahimik ang lugar, banal ang paligid, pero mabigat pa rin ang dala niyang responsibilidad. Pagkatapos ng trabaho, nagluto siya, nagtinda, nagtayo ng maliit na bakery, kahit pagod na, kahit kulang ang tulog. Dahil bawat tinapay na naibebenta niya, iniisip niya, gatas ito ng mga anak ko, baon ito, hindi kinabukasan nila ito. Sa Maynila rin niya nakilala ang ama ng kanyang mga anak. Hindi naging madali ang lahat. Dumating ang panahon na mas kailangan niyang piliin ang pagiging ina kaysa sa pagiging babae na may umaasang pagmamahal. Hanggang isang araw, may nagbago. May isang kakilala siyang nagsabi ng salitang hindi niya makakalimutan. May opening sa hospital sa Canada. Low-skilled worker. Gusto mo bang subukan, Canada? Isang salitang parang napakalayo, parang imposible pero parang may liwanag. Hindi siya nagdalawang isip. Nag-apply siya. Nagdasal, umiyak, umasa. At noong 2008, dumating ang araw na hindi niya inakalang darating. Tinanggap siya. 2 taon ng kontrata. 2 taon na malayo sa mga anak. 2 taon na pangakong titiisin niya ang lungkot. Basta may maipapadala siyang pera. Basta may pag-asa. Pero bago siya umalis, may desisyon siyang kinailangang gawin. Iwan ang 2 anak sa nanay niya sa Pilipinas. Walang salitang sapat para ilarawan ang sakit ng sandaling iyon. Yung yakap na pilit pinakakawalan. Yung halik na parang huling beses. Yung tanong ng mga anak na, Mama, babalik ka po? At ang sagot niyang may ngiti pero may luha. Oo anak, babalik si Mama. Pagdating niya sa Canada, hindi siya sinalubong ng ginhawa. Malamig, tahimik. Mag-isa, walang yakap, walang pamilyar na boses, trabaho lang. Tulog, trabaho ulit. Pero tiniis niya. Dahil sa bawat pagod, iniisip niya ang 2 batang babae sa Pilipinas. Dahil sa bawat luha, iniisip niya na balang araw hindi na sila maghihiwalay. Hindi niya alam na ang 2 taon na kontrata ay simula pa lang ng pinakamahabang laban ng buhay niya. Isang laban na susubok sa kanyang lakas. Isang laban na halos agaw sa kanya ng pag-asa. Isang laban na maglalagay sa kanya sa sitwasyong hindi niya kailanman pinangarap. Maging iligal sa bansang pinangarap niyang tawaging tahanan. At dito nagsimula ang kwento ni Kathy. Isang ina, isang Pilipina na handang masaktan para lang mabuhay ang kanyang mga anak. Alam kong mali, pero natakot akong umuwi ng luhaan. Dumating ang araw na kinatatakutan ni Kathy. Expired na ang permit niya. Walang selebrasyon, walang ingay. Isang simpleng petsa lang sa papel. Pero para sa kanya parang may pinto na unti-unting nagsasara. 2 taon. Iyon lang ang ibinigay sa kanya ng Canada. 2 taon ng pagtitiis, pagtitipid at pangungulila. At ngayon kailangan na niyang umuwi. Pero paano? Paano siya uwi sa Pilipinas na walang ipon? Paano niya haharapin ang mga anak niyang iniwan niya kung ang dala niya lang ay pagod at pagkatalo? Sa bawat gabi, hawak niya ang cellphone niya. Tinititigan ang mga litrato ng 2 anak. Lumalaki na sila. May mga ngipin nang nawawala. May mga kwentong hindi na niya narinig ng personal. Mama, kailan ka uuwi? Iyon ang tanong na paulit-ulit na bumibiyak sa puso niya. At doon niya ginawa ang desisyong alam niyang mali, huwag munang umuwi. May nagsabi sa kanya na may LMO noon sa isang hotel. May pag-asa raw. May paraan raw para manatili. Kumapit siya sa salitang iyon. Hindi dahil gusto niyang suwayin ang batas, kundi dahil ayaw niyang sumuko. Habang pinoproseso ang mga papeles, nagtrabaho siya sa restaurant ng isang hotel sa Dawson Creek. Walang kontrata, walang proteksyon, walang kasiguraduhan, patago. Tuwing may papasok na inspektor, mabilis ang tibok ng puso niya. Tuwing may makikita siyang nakauniforme,
Parang nanlalamig ang buong katawan niya. Hindi siya makahinga ng maayos. Pero kailangan niyang pumasok. Kailangan niyang kumita. May 2 batang umaasa sa kanya sa Pilipinas. Nagmamaneho siya gamit ang international license. Bawat pagliko ng manibela, may kasamang takot. Paano kung mahuli ako? Paano kung dito na matatapos ang lahat? At habang lumilipas ang mga taon, hindi niya namalayan, 5 taon na pala siyang iligal. Mula 2010 hanggang 2015, 5 taon ng buhay na hindi sigurado kung may bukas. 5 taon ng pagtatrabaho na parang multo. Nandyan pero hindi dapat makita. Sa Pilipinas naman, naiwan ang mga anak, kasama ang lola nila. Lumalaki sila na ang tawag sa ina ay sa cellphone lang naririnig. Ang ama ng mga bata malayo na pagod. At kalaunan, nagkahiwalay na sila ni Kathy. Masakit, pero wala na siyang lakas para ipaglaban pa ang relasyong iyon. May mas mabigat siyang laban ang manatili. Hanggang sa isang araw, may pumasok sa buhay niya na hindi niya inaasahan, isang Canadian na lalaki. Mabait, tahimik, maunawain. Hindi niya agad sinabi ang buong katotohanan. Ang alam lang ng lalaki, on process pa raw ang papers niya at yun ang pinanghawakan ni Kathy. Hindi niya gustong magsinungaling, pero natakot siyang mawala pati ang konting normal na buhay na natitira sa kanya. Nagsama sila, nagbahagi ng pangarap, ng simpleng araw-araw. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nakaramdam siya ng kaunting kapayapaan. Pero sa likod ng bawat ngiti, may takot na nakatago. Dahil alam niya, isang araw may hahabol sa kanya. At hindi niya alam kung kailan. Hindi niya alam na ang araw na iyon ay mas malapit na pala kaysa sa iniisip niya. Isang umaga lang. Gumuho ang 5 taon kong tinakbuhan. Karaniwan lang sana ang araw na iyon. Maagang pumasok si Kathy sa restaurant ng hotel sa Dawson Creek. Suot ang apron, nakapulupot ang buhok. May pilit ng ngiti sa mukha. Yung ngiting sanay ng itago ang takot. Habang naglilinis siya ng mesa, bigla niyang napansin ang katahimikan. Yung ingay ng kubyertos biglang humina. Yung halakhak ng mga kasamahan niya, biglang nawala. May mga lalaking pumasok, maayos ang bihis. Diretso ang lakad, may hawak na folder. Hindi pa man sila nagsasalita. Alam na agad ni Kathy kung sino sila. CBSA, nanlamig ang kanyang mga kamay. Parang huminto ang oras. Isa-isang tinawag ang mga empleyado. Isa-isang hininga ng papeles. Habang papalapit ang pila sa kanya, ang tibok ng puso niya ay parang gustong kumawala sa dibdib. Ito na yon, bulong niya sa sarili. Ito na ang katapusan. Nang tawagin ang pangalan niya, hindi na siya nakatayo ng maayos. Parang may bigat ang bawat hakbang, parang hinahatak siya pababang sahig. Tinanong siya ng officer ng mahinahon, "Can I see your work permit?" Hindi na siya nagkunwari, hindi na siya tumakbo. Huminga siya ng malalim at umamin. Sinabi niya ang totoo, na expired na ang permit niya, na may agent siyang inaasahan, na akala niya ay on process pa ang lahat. Hindi siya umiyak agad. Parang ubos na ang luha niya sa 5 taon ng pagtatago. 4 silang nahuli nun, 4 na Pilipino. 4 na pangarap na sabay-sabay na naputol sa isang umaga. Tinanong siya ng officer kung nasaan ang passport niya. Mahina niyang sagot, "Nasa apartment ko po." Nagtinginan ng mga officer, tapos sinabi ng isa, "Okay, let's go get it." Sa biyahe papunta sa apartment, wala siyang sinabi. Nakatingin lang siya sa bintana. Sa bawat daan na dinaanan nila, parang binabalikan ng isip niya ang lahat. Ang pag-alis niya sa Pilipinas, ang 2 anak na iniwan niya, ang 5 taon ng takot. Pagdating sa apartment, bumukas ang pinto at doon niya nakita ang taong pinakaayaw niyang masaktan, ang Canadian boyfriend niya. Nagulat ang lalaki, nalito. Nag-alala, tinanong siya ng mga officer, "Do you know that your girlfriend has no legal status?" Parang sinaksak sa dibdib si Kathy. Hindi siya makatingin. Mahinang sagot ng lalaki, "No, I thought her papers were still in process." Doon tuluyang bumigay si Kathy. Tahimik siyang umiyak. Hindi dahil sa sarili niya, kundi dahil sa lalaking nadamay sa lihim niyang kinimkim. Tinanong ng boyfriend ang officer. Nanginginig ang boses. "What can we do?" Sumagot ang officer diretso pero hindi malupit. "You can marry her. She needs to go home. Then you can apply for spousal sponsorship." Parang may kumislap na liwanag, pero kasabay noon may mabigat na kapalit. Kailangan niyang umuwi. Pagkatapos ng 5 taon ng pagtakas, kailangan na niyang harapin ang katotohanan. Habang nakaupo siya sa sala,
Hawak ang passport niya, isa lang ang pumasok sa isip niya. Paano na ang mga anak ko? Paano kung hindi na ako makabalik? Paano kung dito na talaga nagtatapos ang lahat? Hindi niya alam kung magpapasalamat ba siya o matatakot sa susunod na mangyayari. Ang alam lang niya, wala na siyang takbuhan. At sa gabing iyon, sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, natulog si Kathy na alam niyang may hangganan na ang pagtatago, pero hindi pa tapos ang laban. Dahil ang pag-uwi sa Pilipinas ay simula pa lang ng pinakamahabang paghihintay ng buhay niya. Sabi nila 1 taon lang, pero bakit parang habang buhay ang sakit? Hindi ingrande ang kasal ni Kathy. Walang puting gown na pinangarap niya nung bata pa siya. Walang mahabang prosesyon, walang pamilya niyang kasama. Isang simpleng pirma, isang pangakong binitiwan ng nanginginig ang kamay, isang yakap na punong takot kaysa saya. Mahal niya ang lalaking iyon, pero sa araw na iyon mas nangingibabaw ang tanong, pagkatapos nito magkikita pa ba kami ulit? Pagkatapos ng kasal, mabilis ang mga pangyayari. Parang ayaw bigyan ng panahon ang puso niyang makahabol. Kailangan na niyang umuwi sa Pilipinas. Sa airport, mahigpit siyang niyakap ng asawa niya. Walang masyadong salita. Pareho nilang alam. Hindi nila alam kung kailan ulit sila magkikita. 1 year lang to, Kathy, sabi ng asawa niya. Babalik ka, pangako, tumango siya. Ngumiti. Pero sa loob-loob niya may bumubulong. Paano kung hindi? Paglapag niya sa Pilipinas, sinalubong siya ng 2 anak. Mas matangkad na, mas malaki na. Parang may pagitan na ang yakap. Yakap ng mga batang nasanay na wala ang ina. Umiyak siya sa unang gabi. Hindi dahil masaya siyang kasama sila, kundi dahil ramdam niyang may nawala sa kanila na hindi na maibabalik agad. Habang hinihintay ang proseso ng spousal sponsorship, isa-isang naglaho ang kanyang lakas una, pera. Lahat ng naipon niya sa Canada. Naubos sa bayarin, requirements, dokumento, padala, pamasahe, medical. Sunod pag-asa. Bawat buwan na lumilipas, walang balita. Bawat email na chine-check, walang sagot. Processing pa. I-follow up natin. Hintay lang po. Hanggang sa ang hintay ay naging 2 taon. Sa Canada, ang asawa niya ay unti-unting nagbago. Nalugmok, nalito, nawala ang sigla. Hindi niya alam kung babalik pa ba si Kathy. Hindi niya alam kung dapat pa ba siyang umasa. Naging bihira ang tawag. Maiksi ang usapan. May mga gabing walang reply. At si Kathy sa Pilipinas, habang nakatingin sa kisame tuwing gabi, tinatanong ang sarili, tama ba ang lahat ng desisyon ko? Ito ba ang kapalit ng pagiging ina? Hanggang dito na lang ba talaga ako? Dumating ang puntong wala na siyang maibenta. Alahas, gamit at pangarap. May mga araw na gusto na niyang sumuko. May mga gabing gusto na niyang tumigil sa pagdarasal. Kasi parang wala namang nakikinig. Kung hindi dahil sa mga magulang ng asawa niya, matagal na sana siyang bumigay. Sila ang tumulong mag-asikaso ng papeles. Sila ang nagpaalala na may halaga pa rin ang laban niya. Sila ang naniwala, kahit ang sariling asawa niya minsan hindi na. Hanggang isang araw, dumating ang balitang matagal niyang hinihintay. Approved. Hindi siya agad natuwa. Naupo lang siya, napahawak sa dibdib. Kasi kasunod ng tuwa, panibagong problema. Wala na siyang pera. Kailangan ng medical, kailangan ng ticket. 3 na silang aalis, kasama ang 2 anak. At ang asawa niya sa Canada, pagod na sa paghihintay. Parang wala nang lakas tumulong, parang wala nang tiwala na babalik pa talaga siya. Doon niya naramdaman ang pinakamalalim na sakit. Yung umabot ka na sa dulo, pero wala ka ng lakas tumayo. Buti na lang. May mga kaibigang hindi umalis. Mga kaibigang nagpahiram. Hindi nagtanong kung kailan mababayaran. Hindi nagbilang ng sakripisyo. At sa gitna ng lahat, naisip ni Kathy, kung umabot ako rito, lalaban pa ako. Hindi niya alam kung may naghihintay pa bang pagmamahal sa Canada. Hindi niya alam kung tatanggapin pa siya ng asawa niya. Ang alam lang niya, uuwi siya, kahit basag, kahit pagod, kahit walang kasiguraduhan. Dahil minsan ang pag-uwi ay hindi pagtatapos, kundi huling tapang bago muling sumubok. Nakabalik na ako sa Canada pero parang wala nang naghihintay. Noong dumating si Kathy sa Canada noong 2017, hindi iyon katulad ng una niyang paglapag. Walang excitement, walang saya, walang yakap sa airport. Kasama niya ang 2 anak. Bit-bit ang mga maleta na puno ng pag-asa, kahit ang puso niya ay puno ng takot. Pagkakita niya sa asawa niya, ramdam agad niya ang lamig. Hindi galit, hindi saya. Pagod, parang matagal nang may nawala at hindi nila alam kung paano ibabalik.
Sa unang 6 na linggo, parang mag-isa si Kathy kahit may kasama. Siya ang nag-aalaga sa mga anak. Siya ang nag-aayos ng bahay. Siya ang umiiyak sa gabi. Tahimik para hindi marinig ng mga bata. May mga gabing tinatanong niya ang sarili, tama ba ang pagbalik ko? May pamilya pa ba akong babalikan? Isang umaga, nagdesisyon siya. Kung nawala ang pagmamahal, hindi niya hahabulin. Babalikan niya hindi bilang iligal, hindi bilang umaasa, kundi bilang babaeng lumaban at bumalik. Unti-unti nagsimula siya ulit, isang kape sa umaga. Isang kwento sa hapon, isang simpleng tanong, kamusta ka? Hindi madali. May ilang beses na tinanggihan siya. May ilang beses na parang walang epekto ang effort niya, pero hindi siya sumuko. Hanggang isang gabi, nag-usap sila ng totoo. Walang sumbatan, walang sigawan. Inamin ng asawa niya, napagod siya sa paghihintay, natatakot siyang umasa ulit. At doon naintindihan ni Kathy, hindi lang pala siya ang nasaktan. Dahan-dahan, nagsimula silang manligaw ulit. Hindi tulad ng dati, mas tahimik, mas totoo. At kalaunan, nagdesisyon silang lumipat sa Victoria. Isang bagong lugar, isang bagong simula, pero hindi pa rin madali ang buhay. Wala pa siyang stable na trabaho. May mga araw na wala silang sapat. Kaya ginawa ni Kathy ang alam niyang gawin, lumaban. Nagluto siya, nagtinda, nagumpisa ng maliit na catering business. Sa loob ng 2 taon, iyon ang bumuhay sa kanila. Iyon ang ipinangkain nila. Iyon ang ipinangtawid nila sa araw-araw. May mga gabing pagod na pagod siya. Pero kapag tinitingnan niya ang mga anak niyang sabay-sabay nang natutulog sa iisang bahay, alam niyang sulit. Noong 2019, dumating ang biyayang hindi niya inaasahan, nagkaroon sila ng anak. Isang batang simbolo ng lahat ng pinagdaanan nila. Isang patunay na kahit basag ang simula, may buo pa rin pwedeng mabuo. Ngayon, kapag tinatanong si Kathy kung sulit ba ang lahat, ang pagtatago, ang pag-uwi, ang gutom, ang takot, ang pagkawala ng pag-asa, matagal siyang tumahimik bago sumagot. Hindi dahil wala siyang sagot, kundi dahil marami. Sasagot lang siya ng ganito. Hindi ko alam kung uulitin ko na, pero alam kong hindi ako sumuko. At para sa isang ina, isang Pilipina, isang babaeng halos mawalan ng lahat, iyon na ang pinakamatapang na tagumpay